Bago pa man ako mapunta sa bahay jeep ay madalas na akong mag-isa. Madalas akong tumuklas ng mga bagay-bagay sa mundo. Kaya sa video na to ay ipapakita ko sa inyo ang ganda ng kalikasan na minsan ko napuntahan sa South Cotabato, ang Lake Hulon. Ang Lake Hulon pala ay isang crater lake sa Mount Milebingoy o kilala din sa tawag na Mount Parker o Russell Maughan. Pinangalan ito sa mga Amerikanong militar na namatay sa pag-crash ng eroplanong sinasakyan nila dito habang tinutuklas nila ang lugar noong 1930s. Tinagurian nito bilang isang beautiful disaster, ika nga nila, dahil ang crown jewel in the south ay resulta lang ng pagsabog ng bulkang Milebingoy noong January 4, 1641. At noong taong 1995, ang lake na matatagpuan sa Mount Parker in Tibuli Town ay nag-collapse. Nag-collapse nga ang isa sa haligi ng lake dahil sa illegal na treasure hunting activities. 30 million cubic meters ang tubig na umapaw at umabot hanggang sa Cotabato City. 53 buhay ang nakuha at halos umabot sa ilang milyon ang nasira dahil sa trahedya na to. At ngayon, ang lake na to ay may natatagong trahedya sa nakaraan. At sa video nga na to ay mapupuntahan natin ang lake na to para tuklasin at makita kung gaano nga ba kaganda ang kalikasan dito. That's it. Get there. Pero bago ko to simulan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ito. Sa kasalukuyan kasama ko ang bahay jeep ni Kuya Antet. Binalikan ko lang ang mga nangyari sa pag-akyat ko sa lake na to. Kaya please subscribe para sa mga susunod pang video na agaya nito. Pero bago yan, ito muna ang mga ganap dito. Medyo malayo ang biyahe ko papunta dito para marating ang lugar na Tibuli sa South Cotabato. At ngayon mag-isa lang ako para tuklasin ang natatagong yaman ng Lake Hulon. Bago ka umakyat ay may onting seremonya para malaman mo ang mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-akyat mo sa lake na to. Kasi halos lumagpas sa limit ang taong dapat umakyat sa araw na to. Pero kahit na ganon, kailangan ko makita ang ganda ng kalikasan dito. Yan dala natin guys. Then, akyatin natin yon. Ang bigat ng dala ko siguro around 10 kilos. Kaya medyo nakakapagod talaga. This is as long as we go. I know you will be alright. But somehow wherever you are, you're still in the crossfire. Napaka-thrill lang gagawin ko ngayon kasi mag-isa lang ako, wala akong kasama. Tour guide lang yung pinakasama natin. And para akong porter kasi napaabigat talaga ng bag ko siguro. Ewan ko kung 10 kilos lang to. Baka nga abutin to ng 15 kilos. And habang lumalayo, mas bumibigat. Ayan na, dito na sila. Kaya, tara na. Continue na lang natin. Samahan nyo kami dito. Punta tayo ng Lake Hulon. Tara guys. I will give you the world if you let me stay. Put your arms around me. If we stay here like this is the only place where I wanna be. Napakaganda ng kalikasan dito. Dahil nga sa gitna ng bukid ay may mga maliliit na hot spring na pwede mong makita dito. But somehow wherever you are, you're still in the crossfire. Hot spring, baby. Ito yung hot spring nila dito. Kita nyo yan. Pero hindi siya super init. Sakto lang init niya. Astig lang yun, sa gitna ng gubat merong hot spring. Ito na yung hot spring na yan. Medyo malayo pa lalakarin natin. Hindi ko alam kung ilang kilometro pa yung lalakarin. Pero ngayon papahinga kami dito sa hot spring. Maliit lang yung hot spring nila pero solid naman. Solid naman yung hot spring. Kaya tara, continue. Last station na lang, station 4 na, galing kami station 3. Kumain lang kami saglit. Ngayon samahan nyo kami dito. Konting lakad na lang tapos pababa na. Galing sa station 4 dun sa view deck, pababa na daw lahat. Then magka-camp tayo doon tayo matutulog. Hindi na ako napag-intro kasi napakadaming tao doon, nakakaya mag-vlog. Dito medyo wala naman tao, yung tour guide lang kasama natin. Kaya tara, samahan nyo kami. At sa pag-akyat mo nga ng peak, ito ang makikita mo. Napakaganda ng tanawin na makikita mo dito. Hindi mo maiisip na minsan may nangyaring trahedya dito.
na sumira at kumuha ng madaming buhay noon. Pero ngayon tingnan nyo naman, tama nga ang sabi nila, isa itong beautiful disaster na likha dahil sa malalagim na trahedya na nangyari noon. Ang mahirap lang dito ay kumuha ng litrato dahil napakadaming tao nung araw na umakyat ako. Naghihintayin sa peak ang bawat turista para makapag-picture sa ganda ng tanawin dito. Hello. Prepare na ito. Tulo lang ang post ba? Tapos pati ka na makapagpa-picture. Yan. Super daming tao. After nga nun ay kailangan mong magbangka patawid ng campsite. Sa mga ganitong klaseng akyatan, medyo madami talagang kailangan bayaran. Dahil na din siguro sinasamantala ng mga naninirahan dito para magkaroon ng kabuhayan at mas mapangalagaan pa ang natatanging ganda ng kalikasan dito. From here. Diyan. Maaga na nga kami umakyat pero madami ng tao ang nandito ngayon. Kanya-kanyang diskarte ang labanan para makapwesto ng maganda sa site. Yung araw nga na yon ay may mga nag-aaway pa para makauna sa area na gusto nilang mapwestohan. Sa dami ba naman ng tao dito ay mahihirapan ka talaga maghanap ng pwesto para pagtayuan ng tent. Guys, sa campsite na tayo pero problema, walang matayuan yung tent kasi super daming tao. Kaya naghanap pa kami ng space na namin ilalagay yung tent. Ito yung tent ko. Yung view dito napaka-solid. Tingnan naman kung nasan tayo ngayon. Napaka-solid na view kahit napakadaming tao. Kahit napakadaming tao pero yung view dito napaka-solid and napakalamig and napaka-chill. And syempre mag-isa lang tayo ngayon, wala tayong kasama. Kasama lang natin yung tour guide natin. Pero sinusubukan ko enjoy yung sarili ko kahit nasa malayo ako. Nasa South Cotabato tayo, medyo malayo talaga galing sa amin. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari ngayon. I ain't never felt a kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. We can take our time and we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. Yan yung tent namin. Nakabalot dito kasi baka umulan. Yan. Tapos yung iba Dares hanggang doon. Meron, then doon. Meron, dami. Napakadaming tao. Ano na ngayon? Siguro around 4 PM. Gusto ko sana maligo eh.
walang maliligo ako pero try ko maligo. And yung mga tao dito, may kanya-kanya naman talagang buhay. Wala naman pakit talaga sila sa atin. Kaya gawin na lang natin kung saan tayo mas masaya. Mag-isa ako ngayon dito sa Lake Hulon sa South Cotabato. Napakalayo ko sa pamilya ko, napakalayo sa kanila. Samahan niyo ako habang ina-enjoy ko tong kalikasan. Napakaganda ng Lake Hulon. And nakita niyo naman kung gaano kapayapa dito. Except lang na napakaraming tao talaga. Yung mga nagbabalak dyan na pumunta sa Lake Hulon, dapat prepare kayo, hindi lang physically, mentally. Pero dapat meron din kayong extra money kasi hindi lang yung sa organizer. Kasi kung naka-ano lang kayo sa organizer, hindi lang doon naka-base, hindi lang doon yung kailangan nyo na pera kasi may mga extra na kailangan bayaran. Dapat daming kailangan bayaran kaya dapat meron ka talagang extra pag pupunta ka dito. Napakadaming tao ang gustong makita ang ganda ng kalikasan dito at napatunayan ko yan ngayon. Sa dami ba naman ng tao dito, sigurado ako na may kanya-kanya silang dahilan kung bakit sila nandito ngayon. Maaaring may malalim na hugot sa buhay, sawi sa pag-ibig o mahilig lang talaga sa mga gantong klaseng kalikasan. Pero kahit ano pa man yan, ang lugar na to ay nagsilbing gamot sa mga sakit na maaaring nararamdaman o gustong maramdaman. Why try to borrow more time you never have? It's too late, too late, too late, too late. Slide down the rooftop. Slide down the rooftop. It's too late, too late, too late, too late. You'd have to rebuild me from the ground up. From the ground up. Talon tayo dyan and napaka-solid. Peace! Beneath the shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world, lost in a life you never could unfurl. Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. At sa paglipas nga ng gabi ay di ko inaasahan na bubuhos ang napakalakas na ulan. Lakas ng ulan. Tapos, yung baba ng tent natin basa kasi wala tong ilalim. Kasi naubusan kanina. And lakas ng ulan ngayon. Kaya, hindi ko alam kung makakatulog pa ba ako nito mamaya. Basang-basa yung tent ko. Basang-basa tent natin. Yung ilalim nitong tent ko, basang-basa na. Kasi, ayusin ko muna siguro itong trapal. Napakalakas ang ulan. Hindi ko in-expect na dadaan pala yung tubig sa ilalim ng tent. Kaya hindi ko alam kung saan ako matutulog mamaya. Basang-basa na to. Sana tumigil yung ulan. Sana huminto to. Napaka-chill. Kahit na ganito nangyayari pero ini-enjoy ko pa rin. Pero ito yung mga gusto ko. Pero ewan ko kung saan ako matutulog mamaya kasi basang-basa na siya. Ayusin ko muna itong mga gamit ko para hindi mabasa lahat. Pero wala na ako higaan mamaya. Ewan ko kung anong diskarte nito. Kaya guys, abangan nyo lang bukas kung anong mangyayari bukas. And see you sa mga susunod natin. See you agad. Kaya see you bukas guys. Woo! Sheesh! Nabasa nga ang tent na dala ko dahil butas pala ang trapal na narentahan namin. Kaya wala akong choice kundi matulog na lang kahit basa ang tent. At dito na nga natapos ang adventure ko dito sa Lake Hulon. Napakaganda ng kalikasan dito. Hindi mo lubos maiisip kung ano ang itsura nito noon at kung bakit naging ganito kaganda ang kalikasan dito ngayon. I'm behind